Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito mga kabunyog, mayroong latest na balita tungkol dyan kay Duterte sa ICC. Ang latest na balita, ang kahihinat na ni Duterte, kung talagang matutuloy ba ang kaso niya o hindi, ang last na ngayon na niya, pag-asa, ito na, nakaatang sa isang babae. Parang tawagin na nating ang kahihinat na ni Duterte, ano ba talagang mangyayari sa kanya? Makukulong na ba siya ng tuluyan? O madidismiss na ang kaso niya? Ito na yung huling barahan niya eh. May bagong judge ngayon na inappoint sa ICC. Ang pangalan niya, Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Yan Carranza ang apelyido. Si Judge Carranza. Luz ang pangalan. Luz del Carmen Ibanez Carranza. Binasa ko yung background nito Binasa ko yung background, mga kabunyog, mga kababayan. Ang background nito ay matindi. Matindi. Peruvian ito. Peruvian, ibig sabihin taga-bansang Peru. Na 2018 siya naging napunta sa ICC. Hanggang 2027 pa. Hanggang 2027 pa ang kanyang term bilang judge ng ICC. Yung kasing binabanggit natin na tatlong judges, yung sa ang presiding judge si Motok, kasamahan niya si Ganso, tapos si Liera, yung tatlong judges na babae. Yun yung pre-trial chamber 1. Pre-trial chamber 1 yon. Ngayon, doon sa pre-trial chamber 1, kung saan yung tatlong judges doon, ang members, ang nagpipreside doon si Judge Moto, denied yung challenge ng kampo ni Duterte sa jurisdiction issue. Ibig sabihin, challenge nila Kaufman yung jurisdiction ng ICC. Ang desisyon ng ICC, may jurisdiction ng ICC. Kaya tuloy ang trial. Doon yan sa pre-trial chamber. Ngayon, mayroon pa kasing appeal. Pwede silang mag-appeal. At nag-appeal nga sila sa appeals chamber. Ngayon, ang presiding judge doon sa appeals chamber ay itong si Judge Carranza. Ka-appoint lang bilang presiding judge ng appeals chamber. So, ibig sabihin, nag-appeal itong sila Attorney Kaufman dito sa sa appeals chamber para i-reverse yung desisyon ng pre-trial chamber. Kasi sa pre-trial chamber 1, rejected yung challenge, denied yung challenge sa jurisdiction. Ang sabi ng ICC pre-trial chamber 1, may jurisdiction ng ICC kaya proceed ang trial. Ngayon ang ginawa nila Kaufman, nag-appeal sa appeals chamber. Ang bagong na-appoint na judge doon ay itong si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza mula sa bansang Peru. Ngayon, ano ang tsansa? Mahirap. Mahirap kasi ang background ni Judge Carranza, human rights lawyer din. Nung nasa Peru pa siya, ang mga hinahandle niyang cases, mga human rights violations din, ayaw niya ng human rights violations. Itong mga crimes against humanity, expertise niya ito. Expertise niya ito ni Judge Carranza. Kaya nga siya na-appoint o naging member kaya nga siya nalagay sa ICC noong 2018 dahil sa background niya na siya ay magaling na human rights lawyer, international humanitarian law lawyer. Magaling siya. At expert siya sa crimes against humanity. Yung mga pag-prosecute ng ganyang mga crimes, yan yung expertise niya. O kaya ngayon, mahirap na. Mahirap ng mahirap na itong mabaliktad yung desisyon ng pre-trial chamber na rejected yung challenge sa jurisdiction. Pagdating sa appeals chamber, ako sa tingin ko lang mahirapan. Mahirapan. Kasi matibay naman yung mga arguments doon sa desisyon ng pre-trial chamber.
Anyway, talaga namang expected naman na mag-a-appeal si Kaufman. Alam naman natin, siyempre gagawin ni Kaufman ang lahat. Kaya nag-appeal siya ngayon sa appeals chamber. At ang judge ngayon doon, naka-appoint lang ay itong si Judge Carranza. So dito ngayon kay Judge Carranza nakasalalay ang ni Duterte. Kung makakalaya na nga ba siya. Kasi kapag nag-decide yung appeals chamber na walang jurisdiction ng ICC, i-reverse yung decision ng pretrial chamber. Kapag sa appeal, ni-reverse yung decision ng pretrial chamber, wala, madidismiss na ang kaso ni Duterte. Pero, kaya ang irony ni Duterte dito, galit na galit si Duterte sa mga babae. Hindi. Ang ibig sabihin natin, di ba, bastos si Duterte pagdating sa mga babae. Dito ngayon, nakikita niya. Yung 3 members ng pre-trial chamber 1, lahat babae yon. Si Judge Mutok, si Judge Ganso, at saka si Judge Liera. Lahat yung babae. Dito na naman sa appeals chamber, ang magde-decide na naman sa kaso niya, babaeng judge, si Judge Carranza. At itong mga babaeng judges na ito, hindi ito mga simple, parang kung sa atin, Conchita Carpio Morales ito. Matitindi ang mga paninindigan ng mga ito. Hindi ito pwedeng sindak-sindakin ng mga DDS. Hindi ito pwedeng mga sindak-sindakin lang ni Kaufman. Ano ito? Talaga, hindi. Maganda naman sa kanila, fair sila. Mabuti nga binibigyan ng due process si Duterte. Yung dininay niyang due process doon sa mga biktima ng war on drugs, o dito binibigyan siya ng due process. Naalala ko tuloy si Attorney Regal Oliva. Yung Attorney Regal Oliva, DDS yun. Ngayon, ini-explain ni Attorney Regal Oliva sa vlog niya na mabuti nga ang ICC binibigyan ng due process si Duterte. Bagay na hindi binigay ni Duterte sa mga biktima sa war on drugs. Galit yung mga DDS. DDS na itong si Attorney Regal Oliva, pero nagalit sa kanya yung mga DDS. Kaya ang nangyari, yung 1.6 million yata na followers ni Attorney Regal Oliva, biglang nabawasan, naging 1.4 million yata yun. Nag-sorry si Attorney Regal Oliva. Pero totoo naman yung sinabi ni Attorney Regal Oliva. Yung dininay ni Duterte sa kanyang sa biktima ng war on drugs niya, dito binibigay sa kanya due process. Due process. Kaya mapalad, maswerte pa nga siya, binibigyan siya ng due process. Yung bagay na yon, dininay niya sa kanyang mga biktima sa war on drugs. Anyway, so ito mga kabunyog, mga kababayan, ito yung ating talakayan. Tatambakan ang mga Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.